Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 200 pamilya sa 2 bayan sa Isabela nakatanggap na ng kanilang 3,000 peso food credits sa ilalim ng Walang Gutom program para sa buwan ng Setyembre. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nasurok duwag aso ta pamilya iti probinsya ti Isabela tinakaawat ti tulong babaan ti Walang Gutom program ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 iti naanga Food Redemption Day para itaabulan ti Setyembre. Kadagiti natulungan 136 tinagapo iti ili ti Kabagan kabayatan na 112 manipod iti Tumawini. Ganda ti programa a masulbar ti barikot maipapani ti panagbisin kan masigurado ti umdas a nutrisyon para kadagiti makasapol a pamilya babaan ti food voucher kan assistance akatukad ti 3,000 pesos iti binulan babaan ti electronic benefit transfer card. Manipod iti nasawagatad 1,500 pesos ti nailatang para iti GoFood, 900 pesos para iti GrowFood, kan 600 pesos para iti GlowFood ang magatang da kadagiti partner merchant stores iti luglugar da. Kagidan da iti naisayang katpay ti nutrition education session nga gandat ang magipaay ti impormasyon kan adal no kasano ti umno a panangisagana kadagiti taraon tapno mapagtalinaed ti nutrisyon dagitoy. Deta ti damag manipod Tugigaraw City iti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City. Dengue cases sa Baguio City bumababa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bumababa itan ti kaso ti dengue fever dito siyudad ti Baguio manipod August 22, 2024 aging gana September 5, 2024 ngamno pa ikasta nagtalinad anang ato ti bilang iti pimusay tinaso nga sakit at dumanunan iti 15 kat 5. Sigon iti Baguio City Health Services Office nakailistadan ita iti 6,700 kan 10 kat 8 kaso manipod September 5, 2024 ken 10 kat 5 ti bilang nagiti pimusay apakabilangan iti upat ang ubing nagtawen maysa upat innam kansyam. May basar pa iti padamag iti City Health Services Office amin nga age range kat apektado iti dengue ngem itinangat nga to bilang iti pimusay kat naobserbahan kadagiti nataingan at 31 years old aging nga na 50 years old. At adumat ti bilang dagiti lalaki ang pimusay kan kadwan kat napasama iti bulan iti Hunyo aging gana ti Agosto. Dagiti top 10 na barangay dito yung siyudad di Baguio ang nakalista iti kangatwa na kaso iti dengue ket iti Irisan, Bakakeng Central, Asin Road, Pactal, Santo Tomas Proper, Cam 7, Gibraltar, Luwakan Proper, Bakakeng Norte, ken Pinget. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Ikapitong Research Congress ng Department of Health o DOH, Region 7, ginanap sa Bohol. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gipahigayon sa lalawigan sa Bohol ang ikapitong Regional Research Congress sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Tumong sa maong panagtagbo ang pagbinayloay sa kaalam ug pagtuon may labot sa lain-laing aspeto sa pagprotektar sa maayong panlawas. Katimbang sa DOH-7 pinaagi sa Health Information Research and Development Section kon HIRDS ang Governor Celestino Gallaras Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran nga mao ang DOH and Referral Hospital sa Bohol. Atol sa maong Congress, presentar ang mga pagtuon nga gipahigayon sa mga health professionals sa lain-laing natad sa pagpanambal, partikular ang mga kaso ug datos nga anaa gikolekta ug gi-analyze sa lalawigan. Kinigitumbok nga makatabang sa pagpanday ug mga polisiya ingon man sa implementasyon sa mga programa sa DOH sa rehiyon, partikular sa lalawigan sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 11,000 benepisyaryo ng Enhanced Support Services Interventions sa Western Visayas nakatanggap ng assistance sa pamamagitan ng Cash for Work. Narito si Marian Grace Erenieta para sa detalye ng balita. Nag-release ng 58.6 milyones pesos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 pinaagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 11,098 nga benepisyaryo sang Enhanced Support Services Interventions o ESSI. Gimpangunahan ang 4Ps Division Chief Belen Gibosion kag ESSI Focal Person Janine Segonla ang pag-release sang assistance. Kalabanan sa mga ESSI beneficiary sa rehiyon ang mga indigenous peoples o IPs. Ang ESSI isa ka stratehiya nga nagatuyo nga maghatag sang dugang nga mga interbensyon para sa mga benepisyaryo sang 4Ps kag ang target nga mga benepisyaryo amo ang pamilya nga wala sing puluyan, mga IP kag ibang pa nga vulnerable groups sa sulod sang programa sang 4Ps nga nagatuyo sa pagpauswag sang kaayuhan sa mga benepisyaryo, pagsabat sa mga nagapanguna nga kinahanglanon pinaagi sa pagtingob sang programa kag mga serbisyo, pagsiguro sang bugos nga pagpatuman sa mga pag-amlig sang programa nga partikular para sa mga IP kag mga pamilya nga wala sing puluyan kag pag-coordinate sa mga local government units sa paghatag sang ila ibang pangakinahanglanon base sa assessment. Gimpahayag ni Gibosion nga ang Cash for Work nagatuyo nga maghatag sang short-term assistance kag immediate cash assistance sa baylo sang pag-ubra sa mga benepisyaryo. Lakip sa ilang nga ginobra amo ang rehabilitasyon sang school base kag communal vegetable garden, concreting sang pathway, construction sang concrete drainage canal kag concrete water tank, paglimpyo sang kanal kag pagpangudal. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Research vessel ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau dumaong sa Butuan upang magsagawa ng exploration activities. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. MV RPS Explorer, usa ka research vessel sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, kun DNR-MGB, nahidangat baguhay lang sa pantalan sa Masaw sa Barangay Lumbukan ning Dakbayan sa Butuan. Katuyuan sa pagbisita sa Butuan mao ang pagpasiugda sa usa ka geological and mineral exploration activities sa Leyte, Panaon, Butuan offshore areas. Sakay sa mga barko ang 17 ka marine crew members o 14 ka opisyal sa MGB Central Office. Ang himuong pagtuon nagtumong sa pag-assess sa economic potential sa marine zones aron ilhon og himuon ng pag-analisar sa panghitabo, konsentrasyon ingon man genesis sa mineral resources. Sigon pa ni Mr. Crisostomo Masangkay, senior geologist ug team leader sa ekspedisyon. Particular nilang ipahigayon ang geological and mineral exploration activities sa kadagatan sa Leyte, Panaon, Butuan isip katapusang hugna sa gipahigayon nga samang eksplorasyon sa mga baybayon sakop sa probinsya sa Leyte ug Surigao nga nakumpleto na. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.